Naabutan ni Monica ang mga ahente niyang abala sa pakikipag-transact sa mga possible buyer ng bahay. Meron siyang sariling agency na nagbebenta ng mga house and lot na kahit saang lupalop ng bansa. Dati maliit lang ang sakop niya, Metro Manila area lang. Ngunit dahil sa dami ng mga nagsusulputang developers sa bansa, ay tuluyan na nag-boom ang kanyang negosyo. Buong Luzon area ay hawak niya, hanggang sa lumago na yon at maging in demand sila sa lahat. Salamat sa napakaraming OFW at hindi sila nawawala ng mga buyers. Ma'am, nagpapaset up po ng appointment yung agent ng real estate. Imporma sa kanya ni Vanna, ang kanyang secretary. Pakitawagan na lang at sabihin mo mamayang 2:00 ng hapon na lang sila magpadala ng ahente. Ang real estate ay ang nangungunang developer sa bansa. Nakikipag-deal ito sa kanila para sa mga ibinebentang property sa merkado. Ine-expect na niya ang gagawing pakikipag-meet ng developer. Narinig niya na may bagong subdivision na itatayo ang real estate. Matapos mapirmahan ng mga dokumentong kailangan, ay tumayo na si Monica. Hindi siya matahimik hanggat hindi niya nakakausap si Ricky. Kailangan niya ng assurance na hindi siya dapat mag-alangan na ipagpatuloy pa ang kanilang relasyon. Gusto niya magkaroon ng kapanatagan. With a positive thought, dali-dali siyang sumakay sa kotse at tinungo ang Soler Building, kung saan naroroon ang kondo ng boyfriend. May sarili na siyang susi sa unit, kaya malaya na siyang nakakalabas-masok doon. Kung tama ngang hinala ng mga kaibigan na hindi siya pinahahalagahan ni Ricky, bakit pa siya binigyan ng sariling susi sa unit nito? Napangiti si Monica sa naisip. Alam niyang naguguluhan lang si Ricky, pero pasasaan ba at matututunan din ito ang tamang pagtrato sa kanya? Masyado nang matagal ang 7 years, Monica, pero hanggang ngayon hindi pa rin siya natututo. Kontra ng kabilang bahagi ng kanyang isip. Binaliwala niya yon at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. "Honey!" Tawag ni Monica. She locked the door behind her. Walang tao sa sala kaya dumiretso sa kusina. Sigurado siyang nandoon lang si Ricky. Hindi ito pumasok sa opisina nang i-check niya kung nandoon ba ito. Pabagsak siyang umupo sa malambot na sofa. Nilibot na niya ang buong unit ngunit wala siyang Ricky na nakita. She checked his room, his bathroom. Ngunit talagang wala. She tried calling his phone, ngunit boses lang ng telephone operator ang naririnig niya. Naiinis na tinungo ni Monica ang pinto para lisanin ang lugar. Habang nagmamaneho'y hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng galit. Para sa boyfriend. Ilang beses na nangyari ang ganoon na tuwing gusto niya itong makausap ay hindi niya mahagilap. Palaging patay ang cellphone. Hindi man aminin ni Monica sa sarili, ay alam niyang hindi na siya masaya sa nagiging takbo ng mga pangyayari. Nakakasawa na rin na parang sa kanya na lang lahat ng gagaling ang effort para hindi sila tuluyang maghiwalay. Pwes na puno na ang salop. Panahon na para baliktarin ang sitwasyon. Kung kaya magloko ng mga lalaki, pwes kaya rin nilang mga babae. She'll get even. Titingnan lang ni Monica kung anong magiging reaksyon ni Ricky kapag nalaman na ang mabait at submissive nitong girlfriend ay kaya ring makipaglandian sa iba. "Come in," sagot ni Monica nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. It must be the agent. 2:00 ang usapan nilang mag-uusap pero mag-4 na ayon sa suot niyang relo. Naiinis siya dahil sa lahat ng ayaw niya ay ang pinaghihintay. Pinakaayaw niya ang Filipino time. Sa propesyon niya bawat segundo ay mahalaga. "Ma'am, dumating na po send him in." Walang kangiting-ngiting utos niya kay Vanna. Yumuko si Monica at muling ipinagpatuloy ang pagbabasa sa mga papeles sa ibabaw ng desk. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang pumasok ang isang lalaki. Pumuno sa buong silid ang pabangong gamit nito. She recognized the smell. It was Chanel No. 5. He used to give Ricky the same perfume. Pag-angat ng tingin ay nakita niya ang isang matangkad na nilalang na nakatayo sa kanyang harap. Ang kaninang inis na nadarama niya para dito ay dali-daling nawala. The guy in front of her was reasonably good-looking. Clean-cut ang buhok, maitim ang mga mata, matangos na ilong, mapupulang labi. He looks nice. Papasa na para maging boy next door. "Hi, Miss Villegas. Sorry kung pinaghintay kita ng matagal. Nagkaroon lang ng kaunting emergency sa opisina. Yung ahente kasi na pati boses ay lalaking-lalaki rin. Boses pa lang alam na niyang hindi ito mama's boy. Pwede itong DJ sa radyo kung sakali." Tumayo siya. Matamis na ngumiti. First impression last at ayaw niyang isipin ito na masungit siyang kausap. "Oh, it's okay, Mr. Jamuel de Ocampo.
But please call me Jim. Iniabot nito ang kamay sa kanya habang hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. His hands felt warm. Ayaw na nga sana niyang pakawalan ng kamay nito. Ngunit nakakahiya naman kung hindi niya iyon bibitawan. Have a seat, Jim. Imenestra ni Monica ang upuan sa kanyang harap. Nakangiting umupo rin siya habang hindi pinuputol ang titigan moment nilang dalawa. What do you do, Jim? Friendly niyang tanong. Ha? I mean, aside from being an agent, ano pang ginagawa mo? Mukhang lalo lang nalito ang lalaki sa tanong niya. Bago pa nasagot ni Jim ang tanong ni Monica, ay pumasok sa opisina si Vanna. Inilapag nitong ilang papeles sa mesa niya. Thank you, Vanna. Please bring us something to drink. Tumingin siya sa binata. Coffee? Iced tea? Umiling ito. Water will be fine. And then water it is, nakangiting sabi niya. Aaminin ni Monica na hindi siya magaling sa larangan ng flirtations. She never tried flirting with anybody. Kung nagka-boyfriend man siya ay dahil yun sa niligawan siya at hindi dahil nakipag-flirt. Kaya naman ngayon habang kausap si Jim ay hindi niya alam kung paano sisimulan ng plinanong pagyaya sa binata na lumabas na hindi siya lalabas na malandi. Makikipag-flirt ka tapos ayaw mong palabasing malandi ka? Ang gulo mo. Aniya sa isip niya. She made a fake cough. Jim, do you have a girlfriend? Maging siya'y nagulat sa tanong na yon. Ang totoo, she had been dying to ask Jim that question. The moment he entered the room, he opened his mouth to answer but she stopped him. You know what? It doesn't really matter. How would you like to go out with me tonight? Gustong matawa ni Jim sa nakikitang reaksyon ni Monica pagkakita sa kanya. Para itong high schooler na tinubuan agad ng matinding crush sa kanya. He should be proud. Pero sa totoo lang ay nagsasawa na siya sa mga ganoong klase ng babae. Lately, he found girls a little boring. Mga babaeng ang tanging basihan sa pakikipagrelasyon ay good looks and fat wallet. Hindi talaga siya magpapakita kay Monica kundi ang agent ng kumpanya nila na si Rolly. Pero napag-alaman nila na may nadispal kung malaking halaga si Rolly sa kumpanya. Kaya under investigation ito sa ngayon. Wala siyang choice kundi ang personal na puntahan ng Blueprint Agency na pagmamay-ari ni Monica Carandang. Pero napagkamalan yata siyang agent ng babae. Aminado si Jim na nang pumasok siya sa opisina at makita si Monica, ay nakuha agad nitong atensyon niya. Why? She was one hell of a beauty. Kung nagkataong sa isang bar sila unang nagtagpo, baka nilapitan na niya ito upang makipagpalitan ng matatamis na salita. Pero nasa opisina sila upang pag-usapan ng deal ng kanilang mga kumpanya at hindi para makipag-flirt. Nang magsalita ito at sumula ng pagtatanong sa kanya ng personal questions, ay hindi niya napigilan ang pagsilay ng isang masayang ngiti. She was obviously leading him on. Business and pleasure. Those were two things he loved the most. Dumukwang siya sa mesa upang magkalapit sila ni Monica. He showed his sweetest smile. Where do you plan to take me? A place where we would party all night. Downtown Grill. Nagkita sila ni Jim sa entrance ng naturang bar sa Makati. Unlike their first meeting, he was not late. Nauna pa nga itong dumating kesa sa kanya. Dagdag pogi points agad yun. You look good. Nakangiting puri nito sa kanya. She was wearing a pair of black tight-fitting jeans and a pink top. You look good too. He smiled. Hindi gaya kanina na masyado itong formal sa suot na slacks with matching coat and tie. Ngayon ay mas gwapo si Jim sa suot na faded jeans and white shirt na pinatungan nito ng leather jacket. She was not a big fan of leather, but it definitely looked good on him. Minsang nagsuot ng leather jacket si Ricky, ngunit hindi naman yun bumagay sa binata. Mukha itong goon sa isang action film. But with Jim, mukha itong leading man sa isang romantic movie. Have you ever been here? Tanong ni Monica. Yes, ikaw? My first time. Nagpatiuna na siyang maglakad patungo sa loob. Maagap naman itong inalalayan ng braso niya. Another pogi points. Iginiya sila ng waiter patungo sa pandalawahang upuan. Matapos kunin ang order nila, ay naiwan na sila. Sabi mo kanina first time mo lang na magpunta rito. Tanong ni Jim. Oo, wala kasi akong time. Palaging busy sa trabaho. Aniya. But you own the agency. Ikaw ang boss kaya pwede kang magliwaliw anytime you want.
Nginitian ni Monica ang kausap. Habang matagal siyang nakatitig sa lalaki, ay lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Actually, hindi ko talaga feel ang pagpunta sa ganitong lugar. Pagsisinungaling niya. Hindi niya kailangang aminin kay Jim na ayaw ng boyfriend niya na magkaroon siya ng nightlife. What is wrong with this place? Inilibot ni Jim ang tingin sa buong bar. Nakigaya na rin siya sa ginawa nito. Nothing. Hindi ko lang naisip na masaya pala dito. Akala ko puro ingay lang at minsan may gulo pa. Minsan talaga hindi maiiwasan ng mga gulo. Lalo na kapag may mga lasing na imbes na sa tiyan ilagay ang alak, sa ulo nila dinadala. Nagkibit balikat si Monica. Yeah, right. Sana lang ay walang gulo ngayong gabi rito. Oh, don't worry. Kung may gulo man, hindi ko pababayaang may mangyaring masama sa'yo. Natigilan si Monica nang mahuli si Jim na matamang nakatitig sa kanya. Para bang may hindi siya nakikitang kamay na humahaplo sa kanyang puso sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Magana nilang pinagsaluhan ng order na pagkain. Nagpatuloy sila sa pagkakwentuhan kahit na may kaingayan sa paligid. Para sa isang ahente, masyadong matalinong magsalita si Jim. Hindi lang looks ang kaya nitong ipagmalaki, kundi pati ang laman ng utak. They talked about anything. They both love science, the solar system and all. Bukod pa roon, nagkataong mahilig din itong manood ng MTV. It was her ultimate favorite show in the planet. Nakakainis lang kasi sobrang late nang pinapalabas yung MTV Classics. Sabi niya bago sumubo ng carbonara. Pang oldies na kasi. Natatawang sabi ni Jim. Oo nga, hindi ko ma-imagine na yung mga kanta ng Backstreet Boys ay andoon sa ipinapalabas. Parang kailan lang crush na crush ko pa si Nick Carter. Yeah, same with Britney Spears. Sang-ayon naman ito. Nangangahulugan lang na matanda na tayo. Nagkatawanan silang dalawa. Pagkatapos kumain ay tinungo nila ang kabilang bahagi ng bar. Nandoon kasing inuman session, pati na rin ang dance area. I never imagined that we have so much in common. Nakangiting sabi ni Monica. Same here. Let's go out again next time. Suhestyon naman ni Jim na ikinatahimik niya. She was really having the time of her life. Hindi niya kailangan ng maraming kaek-ekan para lang masabing masaya siya. Sa pakikipagpalitan pa lang ng salita kay Jim ay masaya na siya. Marami pa silang pinag-usapan. Na-share niya rin sa binatang hilig niya sa pagsusulat. Frustrated writer kasi siya simula noong bata pa. Sinabi niyang ilang beses na siyang nagpasa ng manuscript, ngunit palaging rejected. Nagulat pa si Monica dahil sinabihan siya nito na huwag tumigil sa pagsusulat. Hindi tulad ni Ricky na wala nang ibang ginawa kundi ang sabihan siya na kung hindi talaga para sa kanya, kahit na ilang kwento pa ang kanyang isulat, ay hindi siya magiging writer. Sobrang komportable na niya habang nag-uusap sila. Kaya maging ang mga kalokohan noong high school ay naikwento niya sa binata. Natatandaan ko na binato ko ng teacher ko ng eraser sa ulo kasi nahuli niya akong nag-cutting classes sa subject niya. Sino ba namang hindi dumaan sa cutting classes? Hindi mabubuo ang high school life kung wala yon. Tumatawang sabi ni Jim. Ako nga ilang beses na napatawag sa guidance office kasi isang subject lang ang pinapasukan ko sa buong araw. Napahalakak si Monica ng tawa nang sabihin ni Jim na minsan na hindi sinasadyang nadikitan nito ng bubblegum ang buhok ng seatmate nitong babae. Bakit? Anong nangyari? Pinapalobo ko yung bubblegum tapos hinangin yung buhok niya at tumikit sa lobo. Ayun, galit na galit sa akin si Sharon. Nang sumunod na araw, may panot na yung ulo niya. Ginupit niya pala. Grabe naman yun. Tapos, syempre nagalit sa akin. Isusumpa pa nga niya na hindi ako kahit kailan liligaya. Ganon? Ang OA naman. Buti naman at hindi nagkatotoo yun. Yeah, mabuti nga. Nanghingi din naman ako ng sorry sa kanya. Ilang beses ko siyang binigyan ng teddy bear kasi paborito niya yon. Pinatawad ka naman ba niya? Oo. Nakangiting sagot ni Jem bago nalulis ang nguso. Kaya lang, na-misinterpret niya yata ang actions ko. Nalaman ko na lang na ipinagkakalat niya sa buong campus na nanliligaw ako sa kanya. Anong ginawa mo? Curious niyang tanong. Hinayaan ko na lang. Hindi naman totoo and besides, it's too ungentleman kung mapahiya siya dahil sa maling akala niya. Anong nangyari pagkatapos? Nang nalaman niya na may iba kong nililigawan,
Pinaabangan niya ako sa mga kaibigan niya sa labas. Pinabugbog ka niya? Gulat na tanong ni Monica. Dapat sana, kaya lang ipinaliwanag ko sa mga kaibigan niyang totoo. Ayoko naman kasi ng gulo. Kung kaya kong idaan sa maayos na usapan, bakit hindi, di ba? Natutuwa si Monica kay Jem. Bukod sa good looking ay sensitive din ito sa feelings ng ibang tao. Hindi kagaya ni Ricky na kapag nagsasalita ay puro sarili lang ang iniisip. Kapag may nagsabing hindi maganda ang iba tungkol dito, ay agad na nagiinit ang ulo. Maikli kasi ang pasensya ni Ricky sa lahat ng bagay. She silently wished na sana kagaya na lang ni Jem si Ricky kung mag-isip. Nahihiya lang siyang i-wish na sana si Jem na lang ang naging boyfriend niya. Ipinilig ni Monica ang ulo sa itinatakbo ng isipan. Hindi tamang mag-isip siya ng ganoon laban kay Ricky. Marami na silang pinagsamahan at hindi niya pwedeng baliwalain ang 7 taon nilang pagiging magnobyo dahil lang sa pagsulpot ng isang Jem sa buhay niya. Minsan mga tahimik pa at ayaw sa gulong totoong matatapang na tao. Sabi niya, mas gusto ni Monica na makakwentuhan na lang si Jem. Pakiramdam niya kasi matagal na silang magkakilalang dalawa. At is ang lagay niya habang kausap ito. Hindi siya nahihiyang ikwento sa lalaking mga nagawa niyang pagkakamali sa buhay. Samantalang kapag si Ricky ang kausap niya, dapat mga magagandang bagay lang ang pag-usapan nila. Nakakasira daw kasi ng good vibes kapag nauungkat ang pangit na nakaraan. Humorder sila ng vodka. Nang makuha nilang drinks ay umupo na lang sila. Masyado nang masikip sa dance floor kung sisingit pa sila. Don't tell me na ngayon ka lang din nakainom ng vodka. Tanong ni Jem nang mapuna ang reaksyon niya matapos sumimsim ng alak. Hindi ka umiinom? I do, kaya lang first time ko to. Seriously? Nang tumango siya ay malakas itong tumawa. Actually, ayaw ng boyfriend ko na magpunta ako sa ganitong lugar. The same reason kung bakit hindi pa ako nakakainom ng vodka sa tanang buhay ko. Pag-amin niya. Sa ilang oras na pagkwekwentuhan nila, nalaman ni Monica na hindi naman si Jem ang uri na madaling mag-judge ng karakter ng isang tao. Malawak ang pag-unawa nito sa maraming bagay. Bakit? Hindi ko alam, basta yun ang bilin niya. And you didn't even bother to ask him why? Umiling si Monica. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito na para bang may nakakadiring bagay itong nakita. No offense meant, but your boyfriend is a jerk. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi ni Jem habang sinasabi yon. I mean, I don't see any problem kung magpunta man sa ganitong lugar ang girlfriend ko. Kakain, iinom at magsasayaw. Yun lang naman ang pwede mong gawin dito. I realize that now. Hindi naman siya nakaramdam ng pagkapikon sa sinabi ni Jem. Wala naman siguro itong intensyon na bastusin siya o siraan si Ricky. Nagsasabi lang talaga ito ng totoo. Ang swerte naman ng Ricky na yun sa'yo. Komento nito. Sabi nga din ng mga kaibigan ko. So why did you break up? Hindi kami nag-break. Sagot niya na halatang ikinagulat nito. What? Gulat nitong tanong. Tingin ni Monica ay medyo na-disappoint ito sa sinabi niya. Tumango siya. Wala naman siyang choice kundi aminin dito ang totoo. Mabuti itong tao at ayaw niyang gamitin. Bukod pa sa hindi naman talaga likas sa kanya na manloko ng kapwa niya. Then why are you flirting with me? Tanong ni Jem sa kanya, ngunit wala namang halong akusasyon ng tinig. Napakagatlabi si Monica. Guilty kasi siya sa bagay na yon. I'm sorry, gusto ko lang sanang gantihan ng boyfriend ko. Hindi ko kasi siya mahagilap kanina. Kaya nang nakita kita, naisip kong yayain kang makipag-date sa akin. Uminom muna siya ng vodka bago nagpatuloy. Himalang hindi siya nasamid sa lasa ng alak. Kahit na nga ba naubos niya ng laman ng baso. Gusto sana kitang gamitin para pagselosin siya. But you seem so nice and you're fun to be with. And I like to be your friend. Gustong mainsulto ni Jem pagkarinig sa sinabi ni Monica. But she was too beautiful para makaramdam siya ng inis para sa dalaga. Naiintindihan niya ito, ngunit ang hindi niya maintindihan ay kung bakit kailangan nitong magpakatanga sa boyfriend nito. Kanina pa siya nakauwi sa bahay ngunit hindi pa rin nawawala ang imahe ni Monica sa isip niya. Kahit na ano pa ang gawin niya ay tila nakatatak na sa kanyang utak ang magandang mukha nito. Pumikit siya sa pagbabaka sakaling maalis ito sa kanyang isipan. Ngunit may sa estranghero yata ang babae.
Mabilis siya nagmulat ng mga mata at ipinilig ang ulo. Disappointed si Jim sa kinalabasan ng date nila. Nangyayain siya nitong lumabas, buong akala niya talaga ay hindi na matatapos ang gabing yon na walang nangyayari sa kanila. Ganoon naman kasi palagi ang outcome kapag may nakikilala siyang bagong babae. Nang maubos na ni Monica ang iniinom na vodka, ay nagyaya na itong umuwi. Maaga pa daw kasi itong gigising dahil may meeting pa sa isang kliyente. Inihatid niya si Monica sa parking lot kung saan nakaparada ang kotseng gamit nito. I really had a good time tonight, Jim. Nakangiting sabi nito matapos masusian ang pinto ng kotse. Same here. I did enjoy the night. Paano, mauna na ako? Ingat ka na lang and again, sorry sa ginawa ko. Yun lang at pumasok na ito sa loob. Ilang segundo pa at sinundan na lang niya ng tingin ng papalayong sasakyan. Humugot si Jim ng malalim na hininga. Okay na sanang lahat kung hindi lang ipinaalala sa kanya ni Monica na kaya lang sila magkasama ng gabing yon ay dahil gusto siyang gamitin para pagselosin ng boyfriend nito. Wala pang ibang babaeng nakakagawa sa kanya ng ganoon. Lahat kasi ng lumalapit sa kanyang babae ay ang tanging gusto ay ang makarelasyon siya. Hindi naman sa pagmamayabang pero mula nang maintindihan niyang salitang ligawan ay hindi na siya nahirapang gawin yon. Mga babae na kasi mismong lumalapit sa kanya. Pero ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ay may isang babae na nilapitan siya hindi dahil may gusto sa kanya. Napapailing na lang si Jim. Sigurado siyang hindi pa yon ang huling engkwentro nila ng dalaga. At dito na po muna nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.